na ba? Take your hands off me. Nasasaktan na ako. Sinikap niyang makakawala sa pagkakahawak ni Benedict. Ngunit lubha itong malakas kaysa sa kanya. Nagpunta ako dito para magpakasal sa'yo. Dahil yun lang ang paraan para muling maibalik sa amin ng turquoise. At hindi upang makipag-usap sa'yo tungkol sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwentan tulad nito. Pasigaw niyang sabi. Natatakot sa pamilyar na damdaming unti-unting nabubuhay dahil sa pagkakalapit nilang iyon ni Benedict. Damn, galit na galit si Benedict. But at the same time, he wanted to touch her. He pulled her roughly against him at walang babalang inangkin itong mapupulang labi ng dalaga. Ang mga halik nito ay marahas, nagpaparusa. Samantalang pilit na iniiwas ni Divina ang mga labi sa mapagpaparusang halik ni Benedict ay naghari naman sa kanyang iba't ibang uri ng damdamin. Nang bitawan mo, yun lang ang lubusan ng naangkin ni Benedict ang labi niya. Nang ibo kanyang labi upang magprotesta. Naramdaman niyang pag-iiba ng halik nito. It was light and teasing. Humingi yun ng katugon. Naghahanap, damang-dama niya ang mainit na katawan ni Benedict na animo ay inaapoy ng matinding lagnat. Nalalanghap din niya ang mabingning amoy na alkohol sa hininga nito. Ang mahigpit na yakap sa kanya ni Benedict na kay tagal din pala niyang lihim na pinangarap. Nagsisimula na maglakbay ang mga kamay nito. Nagsisimula na siyang madarang sa mumunting apoy na pilit nitong sinisindihan. Pakaramdam niya hindi na niya makakaya pang pigilan ang matinding damdaming iyon na pilit na kumakawala. Damdaming pilit niyang sinisikil at inakalang matagal na naglaho. Tinutugon na ni Divina ang nakakadarang nitong mga halik, kusa na ring yumakap ang dalawa niyang kamay sa binata. Para siyang isang tuyong sanga na nahulog sa ilog at walang kakayahan na kumilos kung hindi ang magpatianod sa malakas na agos ng tubig. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malamig na sahig at ang mabigat na katawan ni Benedict na nakadaga na pala sa malambot niyang katawan. Pinaliliguan siya nito ng halik sa muka. Pagbaba sa kanyang leeg, kasabay noon ang pagdaop na nagliliyab nitong kamay sa isa sa kaumbukan ng kanyang dibdib. Napaigtad si Divina nang maramdaman ng malamig na hangin na dumadampi sa dibdib niya. Natanggal na pala ni Benedict ang suot niyang blusa. Ganon din ang panloob niya nang hindi man lang niya namamalayan. Dinamayan ng kamay ng binata, paulit-ulit, mariin siyang napapikit. Kasabay ng mahinang pagdaing na angkinin ng mainit na labi nito ang dibdib niya. Ang mga kamay niya ay naiyakap niya sa ulo ni Benedict, muli siyang napaigtad, nang dumunggol-dunggol ang dila nito sa tuktok na mayaman niyang dibdib. Bago buong kasabikang muli ang inangkin na labi nito. Nanginginig ang buo niyang katawan, pakaramdam niya'y pinanghihinaan siya dulot ng sensasyong pinadarama sa kanya ni Benedict. Tuluyan na nagdilim ang kinaroroonan nila. Sikat ng buwan ang tanging nagsisilbing liwanag sa kadiliman ng gabi. Buhat sa pagkakadaga nito sa kanya, ay dama niya ang kaumbukan nito sa loob ng suot nitong jeans. Tulad din niya, hindi lang yun ang nais nito, higit pa roon. Damang-dama niya ang matinding pangangailangan nito sa kanya bilang lalaki. Damn, I need you. I have always longed to touch you like this. Mahinang bulong ni Benedict sa paos na tinig. Marahan nitong dinadama ang pang-ibabang bahagi ng katawan ng dalaga. Subalit sapat na kay Divina ang mga narinig para matauhan. Sa isang kisap mata, animoy nagising siya mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Napalis ang init na kanina lamang ay bumabalot at tumutupok sa buo niyang pagkatao. No! Ubod lakas na tinulak niya si Benedict palayo sa kanya at isang malakas na sampal ang kaagad na pinadapo niya sa pisngi nito na hindi nito naiwasan. Hindi nito inaasahan ang ginawa niyang iyon. Kitang-kita niya sa mukha nito kung paano ito natigilan sa ginawa niya. Agad na isinuot ni Divina ang naalis na blouse. Hindi pa man niya ito lubusang naiayos ay may pagmamadali at walang lingon-lingon niyang iniwan si Benedict at nagtaloy sa silid na inilaan para sa kanya. Huli na nang makabawi si Benedict buhat sa pagkabigla. Wala na sa paningin nito ang dalaga. Marahas niyang dinama ang pisngi na sinampal ni Divina. Nakapaloob sa kanyang hindi maipaliwanag na damdamin. Makalipas ang ilang sandali isang malakas na tawang pinakawalan niya. Kung para saan tanging siya lamang ang nakakaalam. Pinatawag siya ni Benedict, nakahanda na raw ang hapagkainan para sa hapunan. Ayaw na muna sana niya itong makita dahil sa insidenteng namagitan sa kanila. Ngunit naisip niya na baka isipin itong masyado siyang naapektuhan sa nangyari sa kanila kung kaya ayaw niya itong harapin. At yun ang ayaw niyang mangyari. Gustong mainis ni Divina sa paraan ng pagkakangiti ni Benedict nang bumaba siya sa dining room.
Ewan niya pero parang nakakaloko to kung tumiti. Parang may kakaibang pinapahiwatig sa kanyang ngiting iyon ng binata. Although mas nais na niya ang ganong pakikitungo nito kaysa makita sa abuhin nitong mga mata ang labis na talim sa tuwing titingin siya nito. It's been such a long time since we've been together, hindi ba Dev? Simula ni Benedict. At isang malamig na sulyap lang ang tinugon ni Devina. Kapansin-pansing na napakaraming pagkain nakahanda gayong kung tutuusin ay silang dalawa lang naman ang kumakain. Nakaupo sila sa tig-isang dulo ng mahabang mesa na may 14 na kataong maaring dumulog. I hope it's not too late para muli tayong maging magkaibigan. Nasa labi nitong isang simpatikong ngiti, otomatikong nag-angat ng paningin si Devina. Not anymore. Muli siyang nagbawi ng paningin. And why not? After all, you will be my future wife. Wala nang mababakas na galit sa gwapo nitong muka. As I have told you, Benedict, magpapakasal ako sa'yo dahil yun lang ang tanging paraan. Saglit niya itong tinapunan ng tingin. Hindi nakita ni Divina ang saglit na pagdidilim na mukha ng binata. Is that so? Yun lang bang dahilan kung bakit tinatanggap mo ang alok ko? Masarap ang pagkain na naroon, subalit sa tinatakbo ng kanilang pag-uusap ay hindi niya maiwasan ng hindi mawala ng gana. Marahan niyang binitawan ng hawak na kobyertos bilang tanda ng pag-ayaw. Pagkuway binalingan ng binata. You're the one who made the plan, remember? May pagkairitang sabi niya, tumangutango si Benedict bilang pagtanggap sa sinabi niya. Pero maaari kang tumanggi kung talagang hindi mo gusto. Walang makakapilit sa'yo. I had no choice kung hindi ang patulan sa question mo dahil wala kami sapat na halagang maibabayad sa inyo. At ang pagpapakasal ko sa'yo ang tanging solusyon para muling maibalik sa amin ng turquoise nang walang kahirap-hirap. Nangiinis na sabi niya. Lihim siyang nangiting nang makitang matatalim na titig nito sa kanya. Ngunit saglit lang yon. Now tell me, what do you have in mind? What is your purpose this time? Makahulog ang tanong ni Divina, isang kibit-balikat lang sinagot ni Benedict. Naroon ang makahulog ang ngiti, bago walang anumang pinagpatuloy ang pagkain. Wari ba'y hindi alintan ng kakaibang talim sa titig na ipinupukol ng dalaga? Dahil nakatunang pansin ng binata sa kinakain, malay na pagmasdan ni Divina ang mukha nito. Nang matuon ang paningin niya sa abuhin nitong mga mata, agad niyang naalala kung saan pa niya yun nakita. Walang duda kay Rafael na dating nobyo ni Monina na sinasabi ng huli na kapatid ni Benedict. Tuluyan ang napalis ang pagdududa niya sa tunay na kaugnayan ni Rafael kay Benedict. Naguhumiyaw na yon sa kanya. By the way, we are celebrating an eventful occasion. Sabay tingin nito sa natigilang dalaga, napakurap-kurap ang mga mata ni Divina na magtamang kanilang paningin. Huling-huli siya nito na nakatitig sa mukha nito, agad siyang nagbawi ng paningin. What occasion? Patay mali siyang tanong niya, tinunang tingin sa isang bagay na naroon. Our substantial agreement. Sa loob ng 3 araw, idaraos ang ating kasal. Isang simpleng civil wedding dito sa loob ng villa. Seems like everything is failing into the right places. Nang insultong sabi niya, sa nakikita ko'y pinlano mong lahat ito. In a way, yes. And I'll be expecting your sensibility. Totoo nga na ako responsable sa lahat ng ito, pero gusto kong ipaalala sa'yo na ikaw may kailangan sa akin at hindi ako. So, I'm hoping na magiging mabait ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. No, matigas na sabi ni Divina. I'm sorry but I can't promise to please you. Hindi ko yun magagawa. Then I'll quit. Tapos ang usapan, kalimutan mo ng kasal. Maaari mo na ring lisanin ng islang ito anumang oras mo naisin. Yun lang at tumayo na si Benedict para iwan siya. Lihim na nagpanik ang kalooban ni Divina. Nangangahulugan niyon na tuluyan nang mawawala sa kanilang turquoise kung tuluyan siyang magmamatigas. Kung ano man ang nais na laro ni Benedict, kailangan niya makipaglaro dito. Wait, pigil niya nang unti-unti nang lumakad palayo ang binata. Okay, you win, mahinang sabi niya bilang tanda ng pagsuko. Huminto sa paglalakad si Benedict, napangiti sa narinig, ngiti ng tagumpay. Bumalikit at muling naupo. You've been very quiet, which is very unusual sa Divina na kilala ko. What was happened to you, Dev? Now you're suddenly like a stranger. Titig na titig sa mga mata niya sa Benedict nang matapos silang kumain at nagyaya ito na magtungo sila sa isang bahagi ng villa. Kung saan malaya nilang nadarama ang malamig na simoy ng panggabing hangin, doon ay tanaw nilang karagatan na nagtatanglawan ng malamlam na liwanag ng buwan. Magkaharap sila ni Benedict na nakaupo sa pang-isahang bangkong nara na nauukitan ng magandang disenyo na sa pagitan nilang isang hindi kalakihang kadwaradong lamisita.
Sa tingin ni Divina ay antigo ang kasangkapang iyon. Napakalaki ng pinagbago mo, Dev. Maliban sa mas lalo kang naging maganda sa paningin ko. Hindi maunawa ni Divina kung bakit bigla-bigla'y bumilis ang pintig ng kanyang puso sa simpleng komentong iyon ng binata. Para bang saglit na lumundag ang puso niya sa kinalalagyan nito. You're leaving our love behind. And I could even hint a trace of hatred every time na tinititigan mo ko. Why? Sa lubong ang kilay na tanong nito, may talimang tingin pinukol niya kay Benedict. Wari ba'y naglalabas yun na naglalagablab na apoy na anumang oras ay nakahandang tumupok sa binata. Have you tried speaking to your senses, Benedict? Balik tanong niya. Ang kapal ng mukha mo na tanungin ako ng ganyan. Kailanman wala akong tinalikuran dahil wala namang pag-ibig na namagitan sa atin. What does that mean? Nothing. It's just that I hope you won't always take notice kung ano man ang mga bagay-bagay na nagbago sa akin. Lalo ng pag-uusapan sa mga bagay na wala namang anumang halaga. Matabang na tugon niya. And why? Aren't you going to say something aside from that? Gusto ko na magpahinga. Sabay tayo niya. Mabilis siyang kumilos at tinalikuran ng binata. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, ay naramdaman niyang malabakal itong mga kamay na nakapagpahinto sa kanya sa paglalakad at muling nakapagpaharap sa kanya rito. Not until we're finished. Nito sa pinakamautoridad nitong tinig, nakatayo na rin ito malapit sa dalaga. What are you trying to let out, Benedict? Bakit kailangan mo pang ulit-uliting sabihin sa akin ng mga bagay na matagal nang tapos? Because I was so confused. I don't know any possible reason for you to get angry. But it was so obvious. All these years, hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko na hindi kita nagawang turuang mahalin ako, na nagawa mo kong talikuran ng gano'n na lang, na hindi mo maisakatuparan na gamitin ako laban sa paghihiganti sa kawawa kong kapatid. And I pity myself for falling in love with you. Tiping hiyaw ng puso't isipan niya. Yun din mang dahilan kung bakit ang pagpapakasal kong hinihingi mo kapalit sa malaking pagkakautang namin sa inyo. Ang nasa isip niya ay upang maipagpatuloy nitong paghihiganti na wala namang sapat na batayan. Ngunit ibang pagkakaunawa ni Benedict, tumango-tango ito. Mas lalo namang naliit ang mga mata ni Divina sa tinitimping galit. You did that on purpose para maituloy mo mga bagay na hindi mo na isakatuparan. Nanguusig na pahayag ni Divina. Kasabay sa pagkawala niya sa pagkakahawak nito, isang matabang nangiti ang sumilay sa labi ni Benedict. But still, it seems so cold, so heartless. Para sa kanya ay isa na naman yung palaisipan, isa na kailangan niyang malaman. Pinagmastang mabuti ni Benedict ang magandang mukha ni Divina, mukhang kahit minsan hindi nawaglit sa gunita nito. How could he ever let her go for the second time? Hindi na nito kakayanin pang muling mawala siya sa buhay nito. Don't you find me attractive enough para magawa mong mahalin? Mahina subalit hindi may kakalang otoridad sa tinig nito. Minahal kita, Benedict. Patuloy na mamahalin kahit ito pang pinakamalaking kasalanan. Yun ang nais niyang isigaw dito. Hindi sa isang tulad mo. Sa halip ay siwalat niya. Isang malaking kasinungalingan. Kahit minsan ba hindi mo ko naisip? Hindi kahit minsan. Naramdaman niyang unti-unting paglapit ni Benedict na nagdulot ng malaking tensyon sa buo niyang pagkatao. Kahit isang saglit, nasa labi nito mapanuksong ngiti. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya. Hindi kahit isang saglit. Napahawak ang dalawa niyang kamay sa matigas na masas nito sa dibdib ng tuluyan na itong makalapit sa kanya. Ginawaran siya nito ng mabilis na halik. With that kiss, one simple kiss. Pakiramdam niya unti-unting tinutunaw ni Benedict ang katigasan ng kanyang kalooban. And how spontaneously did her body respond to him. Wala siyang madamang pagtutol ng mga sandaling iyon katulad ng darama niya sa tuwing ganun sila ka-close. Ilang sandali pa'y kusa ng yumakap ang dalawa niyang mga kamay. Tinutugon ng mainit ng mga halik. His breath was hot and sweet on her lips. Paano pa niyang magagawang masuklam sa lalaking ito gayong sa pamamagitan lang ng halik nito? Ay nagagawa niyang kalimutan ng lahat ng sakit, hapdi at kirot na dinudulot nito. She felt a flash of heat habang tumatagal ang halik na yon. Hindi man niya lubusang aminin sa sarili kay tagal niyang pinangarap na muling maulit ang sandaling iyon. Ang muling madama ang mahiwagang damdaming iyon para kay Benedict. At ngayon ay naguhumiyaw sa kanyang katotohanan na naroon pa rin ang masiding damdaming yon. Pagmamahal na dati pilit niyang sinasantabi. But now she never wanted it to end kahit na muli pa siyang masaktan. Benedict had no intention of letting that happen. He wasn't about to let her go.
so soon, ngunit hindi niya napigilan ng damdamin na hagkan ito. It only felt so much stronger than ever. But it was the very same feeling. Kay Divina lang niya nadaramang matinding damdaming iyon. Nagagawa nitong pukawin ng kalitlitang bahagi ng kanyang pagkatao. Animo isa itong karamdaman na dumapo sa kanya. Karamdamang wala ng iba pang lunas. Karamdamang dadalhin niya hanggang sa kanyang pagpanaw. What does that look supposed to mean? Mahinang usa ni Divina, makalipas ang matagal, marubdob at maring halik na yon. Agad niyang napansin ang kakaibang titig sa kanya nito. You're the most beautiful woman I've ever seen, Dev. The only one who drive me like crazy. You still take my breath away. Mahina't halos hindi umabot sa pandinig ni Divina ang mga salitang iyon. Naroon na naman ang kakaibang pintig ng kanyang puso, waring tinatambol sa sobrang lakas. Pakaramdam niya'y pinalalamigan siya ng buong katawan, mula ulo hanggang paa. Iba ang sinasabi ng labi mo sa pinadarama mo. Makahulog ang sabi nito. How can I forget you when you've given me so much to remember? Bakit hindi ko magawang kalimutan ka? Ang lahat ng may kaugnayan sa'yo. Ang sandaling naging akin ka. What is happening to me, Dev? Bakit kailangan kong madamang lahat ng ito para sa'yo? Kinalong ng dalawang palad ni Benedict ang magandang mukha ni Divina bago siya mabilis na ginawaran ng halik sa labi. Saglit lang yon. Hindi kaya sinasabi mo lang sa akin ang lahat ng ito only because hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Sinikap niyang pigilan ang damdamin. Ayaw niya magpadala dito. Only because of what? Na gusto lamang kitang angkinin? Gimbal si Divina sa sinabi niya ni Benedict. Hindi niya magawang magsalita. Yun mismo ang nais niya sabihin. Pakiramdam niya'y tinakasan siya ng dugo sa buong katawan. Damn, stop thinking like that. Paano mong naisip ang bagay na yun? Binitawan siya nito. Ang sumunod ay ang pagrehistro ng kakaibang damdamin sa mukha nito. Galit. How can you be so sure na yun ang nasa isip ko? Pagkakaila niya, sinabi niya yun sa mahinang pamamaraan. I can see it in your eyes. Hindi ka maaring magkaila sa akin. Marahas nitong binihag ang makabila niyang braso, mariin. Pakiramdam ni Divina unti-unting nadudurog ang mga braso niyang hawak nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama siya ng matinding takot. Takot na kumpara sa pinakikitang galit ni Benedict ay hindi niya matiyak. Ganun ba ako ka-transparent sa paningin mo? Kung kaya nagagawa mong basahin ang nilalaman ng isip ko. Nagawa niya yung sabihin sa kabila ng tensyong bumabalot sa kanya. As a matter of fact, no, you're not easy to read. But I just want you to know that I could have more of those quiet and intimate moments na hindi ko na kinakailangan pang linlangin ka. Kahit sa mga oras na to, maaari kitang angkinin ng walang pagtutol na nagmumula sa'yo. Right there and then. Pakiramdam niya unti-unti siyang natutunaw sa paraan ng pagtiting na iginagawad sa kanya ni Benedict. Waring lumalagos iyon hanggang sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Sumisigid sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tama si Benedict, maaari siyang itong angkinin ng walang pagtutol na namumula sa kanya. Naguhumiyaw ang katotohanan yon. I'll be compelled to do that thing to you with no second thoughts for sure. So watch out, babe. Yun lang at iniwan na siya nito. Nanlulumang muling naupo si Divina. Nainis siya kay Benedict but at the same time she wanted him. Ngunit higit sa galit ang nadarama niya para sa kanyang sarili. Dahil sa kabila pala ng lahat ay patuloy pa rin niya itong minamahal. She loved him so much to feel no pain for him. Kung hanggang kailan, kung paano niya matatagalan ng ganitong sitwasyon. Sa piling ni Benedict, hindi niya alam o nga't maayos ng pakikitungo nila sa isa't isa. Nawala ng pagtatalo sa pagitan nila, ngunit naguguluhan pa rin siya sa tunay nitong layunin sa kanya. Somehow ay nais niya magtanong, ngunit hindi niya nagawa. Sa kabila nun iisa lang ang natitiyak niya, kung hindi sa puso niya isisipan pa sariwang sakit ng kalooban na pinagdadaanan niya nang dahil dito.